At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kung ang sino man ay magkasala at sumuway sa Panginoon na magbulaan sa kanyang kapwa tungkol sa isang habilin o sa isang sanla o sa nakaw o pumighati sa kanyang kapwa o nakasumpong ng nawala at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan, sa alinman sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan, ay mangyayari nga na kung siya'y nagkasala at naging sala rin, na isasauli niya ang ninakaw o ang nakuha sa pagpighati o ang habiling inihabilin sa kanya o ang bagay na nawala na kanyang nasumpungan o anumang bagay na kanyang sinumpaan ng kabulaanan, na isasauli niyang buo at daragdagan pa niya ng 5 bahagi niyaon sa may-ari ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kanya na siya'y may kasalanan. At dadalhin niya sa Panginoon ang kanyang handog dahil sa pagkakasala, isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan, ayon sa iyong pagkahalaga, at ibibigay sa saserdote na pinakahandog dahil sa pagkakasala, at itutubo sa kanya ng saserdote sa harap ng Panginoon. At siya'y patatawarin tungkol sa alinmang kanyang nagawa na kanyang pinagkasalahan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na iyong sabihin, ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin. Ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan, sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga. At ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. At isusuot ng saserdote ang kanyang kasuotang lino at ang kanyang mga salawal na kayong lino, at itatakip niya sa kanyang katawan, at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. At maghuhubad siya ng kanyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuotan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagniningas doon, hindi papatayin, at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga, at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana, hindi papatayin. At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina. Ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. At kukuha siya niyaon ng kanyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan na nasa ibabaw ng handog na harina, at kanyang susunugin sa ibabaw ng dambana na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. At ang labi sa handog ay kakanin ni Aaron at ng kanyang mga anak. Walang lebadurang kakanin sa dakong banal. Sa looban ng tabernakulo ng kapisanan kakanin nila. Hindi lulutuing may lebadura. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy. Kabanal-banalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon, na pinakabahagi nila magpakailanman, sa buong panahon ng inyong lahi, sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sino mang humipo ng mga iyan ay magiging banal. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang alay ni Aaron
at ng kanyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahira ng langis. Ang 10 bahagi ng 1 epa ng mainam na harina na pinakahandog na harina magpakailanman. Ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. Sa kawali ihahandang may langis. Pagkatigmak niyaon dadalhin mo. Lutong putol-putol na ihaharap mo ang handog na harina na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang saserdoteng pinahira ng langis na mahahalili sa kanya na mula sa gitna ng kanyang mga anak ay maghahandog niyaon. Ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. At bawat handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat, hindi kakanin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan. Sa dakong pinagpapatayan ang handog na susunugin, ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan sa harap ng Panginoon. Kabanal-banalang bagay nga. Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon. Sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Anumang humipo ng laman niyaon ay magiging banal, at pagka pumilansik ang dugo sa alinmang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Datapwat ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin, at kung niluto, sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon, bagay ngang kabanal-banalan. At hindi kakanin ang anumang handog dahil sa kasalanan. Kung may dugo niyaoy ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal, sa apoy nga susunugin.